dental clinic na negosyo, mga kanegosyo, hindi natin mapapalaki yung negosyong ganito at hindi natin may scale up sa level 2 business model. Ayan yung sample, mga kanegosyo. Bakit? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit hindi natin mapapalaki yung dental business, mga kanegosyo? Ito muna kwento, mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, hindi ko pa alam na hindi may scale up sa level 2 business model yung sari-sari store. Kasi una, hindi naman ikaw yung may-ari ng produkto. Habang buhay kang reseller sa sari-sari store. Yes, kumita ako noon, mga kanegosyo. At yung mga nagdinigosyong sari-sari store dyan, yes, kumikita po yan. Pwede nyong, wag nyong isa yan, mga kanegosyo. Kumikita yan. Nagbibigay ng pagkain sa lamesa natin yan. Pero habang nagdinegosyo ka ng sari-sari store, mag-isip ka ng isang produkto na pwedeng mapalaki. Tulad halimbawa, ice tube. Ice tube. Ikaw yung nagbabagsak ng ice sa palengke nyo. Pero may sari-sari store ka pa rin. Yung ice tube, mga kanegosyo, pwedeng applyan ng distribution model. Ikaw na ngayon yung magbabagsak ng mga ice sa mga maliliit na, sa mga kiosk, pwedeng sa mall, palengke, distribution model. Ang negosyong dental clinic, mga kanegosyo, hindi mo ma-apply ng franchising yan at distribution model. Bakit kamo? Kahit sabi mo may gustong mag-franchise ng dental, una kailangan nila mag-aral ng dentistry at kailangan nila makapasa ng board. Paano mo mahahati yung lisensya mo o sa magpapa-franchise sa'yo? Yung magpapa-franchise nung negosyo mo is hindi naman graduate ng dentistry. Kailangan niya pa kumuha ng lisensya. Naintindihan nyo, mga kanegosyo? Pwede lang isang clinic or tatlo na nga maximum eh. Pero ang hirap na nun bilang sa kay Doc, nahatiin yung katawan niya sa tatlong branch. Pero hindi yun franchise, siya pa rin yung may-ari nun. Pag sinabi kasing ipapa-franchise mo yung negosyo mo, bibilin mo mismo yung pinakasistema nung negosyo. At isa sa mga requirements sa negosyong dental, mga kanegosyo, is professional na nakapag-aral, nakapasa ng board, hindi basta-basta. At hindi yun mamumultiply sa taong hindi naman graduate ng dentistry, kahit sabihin mong marami kang pera. At hindi ka rin makakapag-franchise ng dental clinic. Kasi nga requirement sa batas na hindi ka pwedeng mag-opera-opera ng ngipin dyan kung wala ka namang lisensya. Pwede kang ipasara. Kaya may mga negosyo talaga tulad ng dental clinic na hindi natin mapapalaki, mga kanegosyo. Tulad lang din siya ng sari-sari store. Pwede ka,
Isang clinic, yes, pwede kang kumita dyan. Pero kung i-multiply mo na yung negosyo mo for franchising, hindi mga kanegosyo. Dahil kailangan ng profession dyan. Hindi porket nag-franchise ka, dentista ka na agad. Kahit sabi mong may million ka dyan, yung pinag-aralan ng tao, hindi mo mabibili yun. At hindi mo rin maipapasa yung board. Hindi ka rin license na makapag-opera ng ngipin. Kaya may mga negosyo talaga na hindi may scale up sa level 2 business model. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mo ikaw yung may-ari ng brand, ikaw may-ari ng produkto, ikaw yung nag-create. Focus in one, syempre. Ikaw yung nagluto, sa'yo yung pagkain, sa'yo yung recipe. Yun mga kanegosyo, pwede mong i-scale up sa level 2 business model. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Dahil mapapansin nyo mga kanegosyo, puro kumikitang negosyo ngayon, puro gumagawa ng original content at nagtitrending sa social media. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin, comment ka na rin. Sabihin mo dental clinic. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, wag na natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.